Maniwala man kayo o hindi, kami pong mga Muslim ay hindi po anti-Kristo. Bilang isang Muslim, ano ba ang paniniwala ng mga Muslim tungkol kay Jesus Christ? Una po, kaming mga Muslim naniniwala kami na si Jesus Christ ay ipinanganak na ang kanyang nanay si Virgin Mary. O di kaya sa Arabic si Maryam. Naniniwala kaming siya ay nagkaroon ng anak, si Jesus Christ, na hindi dumaan sa normal na pamamaraan na pagkakaroon ng anak. Hindi ho ba ang pagkakaroon ng anak ay kinakailangan mo ng babae at lalaki? Yung babae, kinakailangan niyang mayroong partner na lalaki para magkaroon siya ng anak. Pero po sa paniniwala ng Islam, at siguro po mga kababayan, naniniwala din po kayo doon, na si Jesus Christ po ay ipinanganak na wala pong gumalaw sa kanyang nanay at wala pong asawa si Virgin Mary. Kaya po siya tinaguri ang Virgin Mary, sapagkat wala po siyang lalaking kinasama, ngunit siya po ay nagkaroon ng anak. Naniniwala kami doon. Saan po tayo magkakaroon ng pagkakaiba sa paniniwala kay Jesus Christ, mga kababayan? Kaming mga Muslim kasi, naniniwala kasi kami, milagroso yung pagkakapanganak sa Kanya. Pero hindi nangangahulugan, mga kababayan, kapag ang isang pagkakabuhay dito sa mundo ay walang tatay, ito na yung magiging dahilan natin upang gawin natin siyang isang Diyos o anak ng Diyos. O di kaya Diyos na nagkatawang tao. Yun po yung pinagkaiba natin, mga kababayan. Kasi bakit? Kung ang basihan ng pagiging Diyos, dahil wala lang siyang ama, meron din namang mga taong nabuhay dito sa mundong ito na wala rin namang ama at wala rin namang ina. Si Jesus Christ wala lang siyang tatay, pero meron siyang nanay, si Virgin Mary. Pero may kilala ba kayong isang tao na nabuhay sa mundong ito na walang nanay at walang tatay? Si Adam, alayhi salatu wassalam, ang pinakaunang tao dito sa mundong ito, ay nabuhay ng wala pong nanay at walang tatay. So, ibig sabihin, kung ang batayan upang sabihin na si Jesus ay Diyos o anak ng Diyos kasi wala siyang tatay, eto si Adan, wala nanay at wala ring tatay, pero walang sino mang tao na sumasamba sa kanya. Hindi po ba, mga kababayan? Sa aming pong mga Muslim, sa paniniwala namin, naniniwala kami na si Jesus Christ ay nakabuhay ng patay. Si Jesus Christ ay nakapagpagaling ng mga may sakit, nakapagpagaling ng ketongin, nakapagpakita ng bulag, nakapagpalakad ng pilay. Isipin niyo po, mga kababayan, isang haplos lang ni Jesus Christ sa isang bulag nakakakita. Sa isang haplos lang sa kanyang paa ng isang pilay nakakalakad. Yung may leprosy na isang taong ketongin ay nagumagaling yung kanyang sakit. Yun po ay kapangyarihan at milagrong daladala ni Jesus Christ, hindi po para ipakita sa tao na siya ay Diyos. Sapagkat yun po ay isang palatandaan na nanggaling siya sa Diyos. Sa paniniwala po ng Muslim, si Jesus Christ po ay merong binigay sa kanyang kapangyarihan ang Diyos. Nakakabuhay ng patay, nakakapagpagaling ng ketongin, nakakapagpalakad ng pilay, nakakapagpakita ng bulag, pero hindi po nangangahulugan na siya po ay Diyos. Yun po ang katotohanan sa aming mga Muslim tungkol kay Jesus Christ. Ang pinagkaiba po natin, kami pong mga Muslim, hindi po kami naniniwalang siya ay Diyos o yung anak ng Diyos na nagkatawang tao. Ano pong paniniwala ng mga Muslim tungkol kay Jesus Christ? Siya po ay isang propeta. Siya po ay isang sugo ng Diyos upang ipalaganap ang salita ng Diyos sa mga tao. Hindi ba si Jesus Christ ay nananalangin din? Katunayan na si Jesus Christ, ayon sa paniniwala ng mga Muslim, hindi po siya Diyos kasi nananalangin po siya. Kaming mga Muslim ay naniniwala. Ito po yung wala po sa ibang pananampalataya na naniniwala kay Jesus Christ. Kami pong mga Muslim naniniwala na si Jesus Christ ay buhay ngayon at hindi patay. Sabi ni Allah sa Quran, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Tunay na hindi napatay ng mga Paraseyo at mga Hudyo si Hesus Kristo, at hindi rin siya naipako sa krus, hindi namatay, hindi naipako sa krus, at sabi ni Allah, بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ. Ngunit si Jesus Christ ay iniangat ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kalangitan. Siya po ay buhay pisikal
at spiritual. Buhay po si Jesus Christ. At may pinapaniwalaan kami, may tinatawag na the second coming of Christ. Naniniwala po ang mga Muslim na darating po ang pagkakataon na babalik si Jesucristo dito sapagkat hindi pa siya patay. Buhay pa po si Jesus Christ. Pag siya ay bumalik dito, ito na po yung isa sa mga sign ng Day of Judgment sa araw ng paghuhukom, mga kababayan. At kapag dumating po dito sa atin, sa mundong ito, si Jesus Christ, ano po yung kanyang mga gawain? According po sa pananampalatayang Islam sa mga Muslim, kapag dumating ulit si Jesus Christ dito sa mundong ito, may mga gawain siyang hindi pa niya natapos at tatapusin niya. Siya po ay bababa sa Damascus, sa Syria, masjid ng mga Muslim na puti sa Damascus, tangan-tangan po ng dalawang anghel at bababa po siya doon. Kaya ibig sabihin si Jesus Christ po, sa pagbabalik niya po ay totoong siya ay isang Muslim, ayon sa paniniwalang mga Muslim. At kapag si Jesus Christ po ay dumating po dito sa mundong ito at bumalik po sa second coming niya, ito po ang mangyayari. Una, naniniwala ang Muslim ayon sa katuruan sa hadith ng Propeta Muhammad na kapag dumating si Jesus Christ, ang gagawin niya dito, una, ay sisirain niya ang lahat ng cross ayon sa paniniwala ng mga Muslim. Para po meron kayong idea. Sisirain niya ang lahat ng cross. Pangalawa, papatayin niya ang lahat ng baboy. Pangatlo, ay tatanggihan niya at hindi niya tatanggapin ang jizya o yung taxation, yung binabayad ng mga hindi Muslim para sila ay maging mapayapa sa mga Muslim sa panahon ng digmaan. Tatlo po yan. Una, papatayin niya ang mga baboy. Pangalawa, sisirain niya ang lahat ng cross. Pangatlo, hindi niya tatanggapin ang jizya. Pang-apat, tanging si Jesus Christ lamang po sa paniniwala ng Muslim ang makakapatay sa Antikristong totoo o si Dajjal. May Antikristo talaga, si Dajjal na darating at magsisira dito sa kabuuan ng mundo at walang makakapatay dito sa kanya maliban kay Jesus Christ. At si Jesus Christ ay mamumuhay dito sa mundong ito, siya ay magkakaroon ng asawa at siya ay magkakaroon ng anak at mamamatay siya bilang ordinaryong tao kasi hindi pa siya namamatay. So ito po yung paniniwala ng mga Muslim. Ito po yung katuruan ng Islam tungkol kay Jesus Christ. Yun po yung sinasabi namin na hindi po kami anti-Christ sapagkat mas detalyado pa po ang aming kwento tungkol kay Jesus Christ sa kanyang pagkabuhay mula nung bata pa siya, sanggol pa siya, hanggang sa pagbabalik niyang muli dito sa mundong ito, hanggang sa siya ay mamatay talaga siya ng tuluyan. Kumpleto po yung aming pananampalataya sa turo na ito, mga kababayan. Kaya hindi po ulit, sasabihin ko, hindi pong muli anti-Christ ang mga Muslim, kundi kami po ay naniniwala sa tunay na estado sa kalagayan ni Jesus Christ, which is siya po ay isang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga sa Quran, bilang panghuli, sabi niya, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ. Ito po yung Quran na Arabic. Ang kahulugan po nito is ganito. At nung sinabi ni Jesus na anak ni Maria, o angkan ng Israel, makinig kayo sa akin. Tunay na ako ay sugo ng Diyos para sa inyo, sa mga Israelitas. Kaya ito'y natutugma doon sa Biblia na nakalagay sa Biblia, hindi siya isinugo liban sa mga naliligaw na tupa ng Israel. Sugo lamang po, propeta lamang po si Jesus Christ, mga kababayan. At ang sabi doon, at ako'y nagbibigay sa inyo ng isang magandang balita na meron isang tao na sugo na darating pagkatapos ko, ang pangalan niya ay Ahmad. Siya ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kaming mga Muslim, naniniwala po kami, pagkatapos po ni Jesus Christ, may propetang dumating, ang pangalan niya ay si Ahmad, isa sa mga pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para po sa inyong mga nakikinig po ngayon, subukan po ninyong pag-aralan yung tungkol sa Islam, ang tungkol po kay Jesus Christ, ang tungkol po sa propeta namin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang hari nawa, baka sakali kayo ay maliwanagan sa katotohanan, mga kababayan. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.